iisang aral na kung ano po yung aral ng Ama, yung aral ng Anak, aral ng Espiritu Santo, isa lamang po yun. Isa lamang po yun. Galing lahat sa Ama. Kaya kung ano yung ipinapangaral ng mga apostol, wala silang ipinapangaral na ipinapasunod sa tao, kundi yung ipinangaral ni Kristo na ipinag-utos din ni Kristo na ipalaganap sa buong daigdig. Inaangkin din yan ng SDA na sila daw ang iglesia ng Diyos. Oo, lahat naman mga kaibigan Lahat naman, inaangkin nila sila ang iglesia ng Diyos. Kung bakit lang ang inirehistro po nila ay Seventh-day Adventist, ewan ko kung saan nila kinukuha yon mga kaibigan. Pero inaangkin nila na sila yung iglesia ng Diyos. At ito, ang sinasabi po ng mga Sabadista mga kaibigan, nabanggit po ang Sabadista. Ang angkin po ng mga Sabadista, sila daw yung nalabi. Kasi ganito, ang kanilang paliwanag, ewan ko lang kung magkakamali po ako, hindi naman po ako Sabadista o nanggaling sa Sabadista para eksakto po itong aking sinasabi. Kung mali, pwede nyong i-correct, no, mga kaibigan. Ayon sa mga Sabadista, sila daw yung nalabi na binhi ng babae doon sa Revelation chapter 12. Sa makatuwid, para sa mga SDA mga kaibigan, yung Revelation chapter 12 ganap na. Meaning tapos na, mga kaibigan. Tapos na po yung Revelation chapter 12. Bakit? Kasi sila daw yung nalabi. Hindi tapos kasalukuyan. Pwede siguro, no? Mas maganda siguro, kasalukuyan nagaganap. Yung Revelation chapter 12. Kasi, mga kaibigan, sila daw yung nalabi, na binhi ng babae, mga kaibigan. Yung Revelation. Kasi yung babae daw doon sa Revelation chapter 12, yun daw ay Israel. Israel. At yung kanyang anak, dahil buntis po yung babae doon sa Revelation chapter 12, yung kanyang anak, yun daw ay si Kristo. Yung kanyang ipinanganak ay si Kristo kasi ang paliwanag nila, si Kristo daw kasi nanggaling sa Israel, tubo ng Israel, lahi ng Israel. So anak daw ng Israel si Kristo, mga kaibigan. Alam nyo, ang sa akin lang, mga kapatid, kung si Kristo yung anak ng babae doon sa Revelation chapter 12, ano po ang punto? Bakit po bakit po ini-reveal? Yung revelation kasi ay revelation. Pahayag, paltiing, ini-reveal. Ipinaalam. Ano pang ibang tawag, no? Good evening din sa iyo, kapatid na Juan. Yung Pininong SDA ngayon, Jewish na pala, hehe. Tama ka, kapatid. Sila daw yung spiritual Jewish o spiritual Israel o spiritual Jews, mga kaibigan. Itong mga SDA, mga kababayan. Yung anak daw, si Kristo daw po yon. Ba't inireveal pa ni Kristo yung kanyang pagkapanganak? Ano pong yun? Anong logic? Kagaya ng mga Katoliko, sabi nila si Kristo daw din yung anak, si Maria daw yung nanganak na babae. Ba't inireveal pa si Kristo? Tapos na yon, ganap na yon. Ba't pa niya inireveal? Ano punto? Ano ang dahilan? Bakit inireveal ni Kristo yung kanyang kapanganakan? Natapos na, andun na nga sa langit si Kristo ba't pa niya inireveal?
Samantalang doon sa Isayas, mga kababayan, sa mga propesiya ng mga propeta gaya ni Mika, si Isayas, at yung mga iba pang mga propeta, si David, inireveal na nila o iprinapesay nila yung kapanganakan ni Kristo at naganap. Naganap nung unang siglo. Ang nakakaano dito, sabi ng mga Katoliko, yung Revelation chapter 12 na inireveal po ni Kristo noong nandun na sa langit. Andun na sa langit si Kristo, no? Andun na sa kanan ng Diyos. Ang nakakaano dito, andun na sa langit, natapos na ang kanyang kapanganakan, ba't pa niya inire-reveal uli yung kanyang kapanganakan kung tama na si Kristo yung babae doon sa Revelation chapter 12. At si Maria yung babae, at yung si Kristo yung anak. Yung dragon daw ay si Herodes. Anong logic nun? Ba't niya ini-reveal pa? Tapos na nga eh. Naganap na nga eh. Mga kaibigan, walang logic eh. Mga kapatid, walang logic. Ngayon, ang SDA naman, sila daw yung nalabi. Kasi, nung panahon ni Kristo at ang mga apostol at ang mga naganap doon sa Inquisition, tapos na daw yung iglesia. And then, lumitaw ngayon itong SDA, sila daw yung nalabi. Alam nyo mga kapatid, para masabi mong ikaw ay nalabi, dapat yung iglesia wala na dito. Wala na, na-rapture na, na inagaw na, and then pagkatapos may nabuo ulit na Kristiyano, yun, nalabi po yun. Ganun po yung tamang terminong nalabi. Parang ganito, for example, yung unang grupo ng Kristiyano dapat na-rapture na. Wala na ang Kristiyano. Dapat gano'n. And then, kapag may nabuo ulit, yun na yung nalabi. Yung Kristiyano naman, hindi, sila mga naunang Kristiyano tulad nila yung panahon ng mga apostol, naniniwala kasi ako, hindi pa sila nabuhay na maguli eh. Hindi pa sila nabuhay na maguli eh. Mga kaibigan eh. Kasi wala pa naman, hindi pa naman bumalik ang Panginoong Jesucristo. Hindi pa naman pumarito para buhayin ang mga patay. Mga kaibigan. Kaya naniniwala ko, ang Kristiyano dito pa. Hindi pa na-rapture. Tulad ng sinasabi ng mga ibang born again na rapture. Hindi pa naman inagaw ang iglesia eh. Andito pa lang sa lupa eh, mga kaibigan. Kaya wala pa yung tinatawag na nalabi. Alam nyo kung saan yung nalabi? Saan banda, mga kaibigan? For example, ngayon, lumitaw na ang Antikristo. Di pahirapan na ang Kristiyano, mga kaibigan. Pahihirapan na niya ang Kristiyano. Habang matindi po ang hirap na dinadanas ng Kristiyano dahil naghahari po yung hayop, yung Antikristo, bababa ngayon ang Panginoon. Papatayin yung hininga ng kanyang butas ng ilong o butas ng yung hininga na lumalabas sa bibig ng Panginoong Jesucristo ay papatayin yung hayop. Papatayin niya. Kasi sobrang tinding hirap ang ginagawa niya sa mga Kristiyano. Yun yung tinatawag na pag-agaw. Doon po yung punto na pag-agaw, mga kaibigan. Ngayon, di inagaw ng Kristiyano.
Pagkatapos na maagaw ang Kristiyano o ma-rapture, magsisimula na rin doon yung tinatawag na millennium o 1,000 years na paghahari ni Kristo. Hindi pa magugunaw ang mundo ron. Doon pa lang magaganap yung tinatawag na 1,000 year. At dito sa lupa magaganap po yon, yung paghahari. Hindi sa alapaap, gaya ng sinasabi ng mga kaibigan nating INC o Iglesia ni Cristo ni Manalo, na ang paghahari daw ni Kristo ay doon sa alapaap. Hindi po. Wala kang mababasa sa Biblia na maghahari doon sa alapaap. Ang sinabi, magkakasalubong si Kristo at ang Kristiyano, kasi pagbalik ng Panginoong Jesucristo para buhayin ang mga patay, aagawin ngayon itong Kristiyano. Aagawin yung mga mabuhay na maguli, na namatay kay Kristo, at yung mga madatnan sumasampalataya, aagawin ngayon. Magkakasalubong sila doon sa alapaap. Hindi maghahari sa alapaap, hindi. Magkakasalubong sila doon. Doon po magaganap yung gathering. Pagtitipon, sabi ng Biblia, ng Panginoong Hesus at ang mga Kristiyano. Magkakasalubong po sila doon. Ewan natin kung anong magaganap doon sa alapaap. Maaring pag-usap-usapan kung paano po yung gagawing paghahari. Kasi hindi po kasi pwede doon sa alapaap. Alam niyo po kung bakit? Hindi po pwede sa alapaap maghari ang Panginoong Jesucristo. Kasi kung sa alapaap, sino paghaharian? Mga iglesia ni Kristo. Kung meron man dito. Kung sa alapaap siya maghahari ng 1,000 taon, anong paghaharian nila doon? Kasi yung mga mabuhay na maguli mula sa mga patay na bubuhayin ni Kristo, aagawin, lahat ng aagawin sa panahon na yan, kasama ni Kristo maghahari. Hindi po sila yung paghaharian ni Kristo, hindi. Walang ganun sa Biblia. Na yung irarapture ay sila yung paghaharian ni Kristo, hindi. Walang mababasang ganun sa Biblia. Ang nakalagay po sa Biblia, basahin natin, mga kaibigan, yung i-quote up, yung irarapture na mabuhay na maguli, kasama ni Kristo maghahari sa loob ng 1,000 taon. Sa pahayag o Revelation, chapter 20, sa verse 4, ganito po ang sinasabi. At nakakita ako ng mga luklukan. Ito yung mga naghahari na kasama ni Kristo. At may mga nagsisiluklok sa mga ito. Ano ang gagawin itong mga nakaluklok? Sila'y pinagkalooban ng paghatol. Hahatol po sila, mga kaibigan. Hahatol po sila. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuon ni Jesus. Ito yung mga pinugutan ng ulo dahil sa paglaban nila sa pananampalataya tungkol po kay Kristo. At dahil sa salita ng Diyos, dahil ipinaglaban nila yung salita ng Diyos, namatay sila, ikinamatay nila yung pananampalataya nila sa Diyos. Ipinaglaban nila. Hindi sila naniwala sa mga tradisyon, hindi sila naniwala sa mga pamahiin, sa mga haka, sa mga belief. Pampamati kung nadati Ilocano belief. Hindi sila naniwala sa mga belief. Gaya yung ewan ko kasi kung ano Tagalog nun yung anong, yung tamay, kapatid na dadyon, amom da ito bagbagak dagijay mamatpati ti tamtamay kas kadagamgamod no anya dayjay, dagijay mamati ti atam, mamati ti anong, alam mo kung maniniwala ka sa mga pamahiin ng mga matatanda, mga kaibigan, yung belief,
Ay naku po, walang ganon na sumasampalataya sa Diyos. At ito dahil lumaban po sila sa mga belief ng mga tao, yung mga salit-saling ugali ng mga tao, pinaglaban nila yung salita ng Diyos na walang ganon, pinatay sila. Kaya sila yung tinatawag na pinugutan ng ulo dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop, o isa pa ito, ang mga nabuhay na maguli, pagbalik ni Kristo ay yung mga hindi sumamba sa hayop. Meaning, pagbalik ni Kristo, mga kaibigan, nandun yung hayop at may mga pinahirapang Kristiyano. At yung hindi sumamba sa hayop, pinatay. Kaya pinatay itong mga taong ito dahil hindi sila sumamba sa hayop. Sa makatuwid, bago po maganap ang rapture, mauna muna yung hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Malinaw mga kaibigan na pagbalik ng Panginoong Jesucristo, meron ng hayop na nagtatatak. At yung hindi nagpatatak, pinugutan ng ulo o pinatay, pinahirapan. Sa makatuwid, bago pumaganap yung tinatawag nilang rapture, mauna muna maghari itong hayop. May iba kasing paniniwala, mga kaibigan, na mauna daw ang rapture bago dumating ang Antikristo. Dito sa ating binabasa, hindi po kasi yung nabuhay na maguli mula sa mga patay sa unang pagkabuhay, mga kaibigan, pinatay, pinugutan ng ulo ng hayop dahil hindi sila sumamba sa kanya. O di ibig sabihin, andun pa yung hayop kung atin pong i-analyze dito sa Apokalipsis 20, versikulo 4. O, basahin natin dito sa verse 4. At ang mga iba sa mga patay ay hindi na nga buhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Ibig sabihin, meron pang mabubuhay pagkatapos ng 1,000 taon. Maliwanag malinaw mga kaibigan, wala pa, hindi pa na gunaw ang mundo ano gagawin itong mga nabuhay na maguli? Kasama, nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So ibig sabihin, kasama ni Kristo maghari. Ito hindi yung mga mabuhay na maguli o hindi yung mga na-rapture, sila yung paghaharian ni Kristo, hindi. Kasama ni Kristo na maghahari sa loob ng 1,000 taon. Sa makatuwid, meron silang paghaharian na hindi sila ang maghahari-hari. Tama ba yung Tagalog ko, mga kaibigan? Hindi sila yung paghaharian ni Kristo, kundi sila yung kasama niyang maghari sa loob ng 1,000 taon. At sila yung hahatol. Na-rapture ka na nga. Ba't pa kayo maghatulan kung kayo-kayo din? Ituloy natin sa verse 6. Ang ganda nito Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Bakit? Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo. Abay, maging mangangaral ito. Yung mga makalakip sa unang pagkabuhay na maguli, mapalad. At sila gagawin ng Diyos na magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo. Yung saserdote po kasi, ang ibang termino dyan ay mangangaral, no? Tagapagturo o mga pari, mga kaibigan. Alangan naman sila yung magturuan na naman. Hindi, kasama niya. Ituloy natin. Pakinggan nyo mabuti. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Bakit? Sapagkat ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo.
at mangaghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Napakalinaw naman eh. Hindi sila yung paghaharian ni Kristo, kundi kasama niya maghahari, mga kaibigan. Kasama ni Kristo. Sa makatuwid, meron silang paghaharian na hindi sila rin. Meron silang paghaharian. Yun yung napakalaking tanong na hindi po alam ng mga ibang mangangaral, mga kaibigan. Saan sila maghahari? Sa alapaap? Ang sabi ng mga Sabadista, magbakasyon daw sila doon sa langit. Magbakasyon, maghatulan. Kung ikaw ay magbakasyon, mga kaibigan, magbakasyon ka sa isang lugar, ang gagawin mo doon sa bakasyunan, sitting pretty ka doon, magpakasaya ka, ganun. Ano ka, hindi, dito ang gagawin nila sa loob ng 1,000 taon, maghatol eh. Hindi magbakasyon, hindi bakasyon yan, mga kaibigan. Yung paghahari po nila sa loob ng 1,000 taon, saan sila maghahari? Sa alapaap, gaya ng sinabi ng Iglesia ni Cristo? Mali. Revelation chapter 5 sa verse 10. Pakinggan po ninyo kung saan sila maghahari. At sila'y iyong ginawang mga hari at mga saserdote sa aming Diyos. At sila'y nangaghahari sa ibabaw ng lupa. Sa ibabaw ng lupa eh. Hindi sa alapaap sa ibabaw ng lupa eh. Mga kaibigan eh. Hindi sa alapaap, hindi sa langit. Na sabi ng mga Sabadista, hindi. Saan sila maghahari? Dito sa ibabaw ng lupa. Magiging saserdote. Sa makatuwid, kung magiging saserdote sila, ano ibig po ninyong sabihin? Sila rin ang magturuan? Hindi. Meron silang pangangaralan na hindi po nila alam ang aral ng Diyos. Kung bakit ginawa itong mga saserdote, dahil sila yung nakipaglaban, nakipagtuligsaan sa pananampalataya, ipinaglaban nila dahil marunong sila sa salita ng Diyos, kaya ginawa ng Diyos sila na mga saserdote. Tapos sila rin ang magturuan. Ano ituturo? Kung ako man ay makasama doon ba't mo ako tuturuan? Alam ko din yung tinuturo mo. Ginawa din akong saserdote ng Diyos. Di ba ganon ang logic noon, mga kaibigan? Sa makatuwid, itong mga saserdoteng ito, mayroon silang mga pangangaralan na hindi alam ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, sila yung mamumuno sa ibabaw ng lupa. Para mas madaling maunawaan, sila yung magiging si Kristo po yung presidente, hari kasi ang tawag sa ating panahon, ang tawag kasi sa mga hari ay presidente. Kaya si Kristo ang magiging presidente. Meron naman yung mga tinatawag na mga senador sa panahon natin. Meron naman ding mga 24 na nakaluklok. Parang ganun Parang ganun yung paghahari ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, dito makikita po natin yung napakaganda. Dito po sa lupa yan, paghahari, napakalinaw. Isulat po ninyo yung talata, Kapitulo 5 ng Revelation sa verse 10, dito sa ibabaw ng lupa sila maghahari. Ang katunayan, kung babalik po tayo doon po sa Revelation chapter 20, pagkatapos ng 1,000 taon ng kanilang paghahari sa verse 7, at kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. So pagkatapos ng 1,000 taon, kakalagan si Satanas. Saan siya kakalagan? Kung ang mundo ay nagunaw na, mga iglesia ni Cristo, saan siya kakalagan? Pagkatapos ng 1,000 taon.
Kasi ang mga iglesia ni Kristo, pagbalik ng Panginoong Jesucristo at maganap yung rapture, magugunaw na daw ang mundo. Magugunaw na daw ang mundo. Dito ang nakalagay, hindi Kasi mayroon pang tinatawag na 1,000 taon. At pagkatapos ng 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Saan yung bilangguan ni Satanas? Saan siya kakalagan? 8. At lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa. Abay, meron pa lupa. At si Satanas ay dumaya na naman sa 4 na sulok ng lupa, sa north, west, south, east. O di meron pa mundo, hindi pa nagunaw. Sa Gog at sa Magog upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Ito, o di si Satanas ay nakalagan na. Di natapos na yung rapture. Natapos yung rapture, naibulid si Satanas o na ibinulid, inihagis. Sabi sa Revelation chapter 12 kapag aagawin po kasi ang iglesia, magkakaroon ng pagbabaka, si Satanas ay ihahagis sa lupa. Yun ang nakalagay doon sa Revelation chapter 12. Ihahagis sa lupa. Dito sa Revelation chapter 20, ikukulong. Yung paghagis dito sa lupa, ikukulong kasama ang kanyang mga anghel. Ikukulong sa lupa, sa ilalim ng lupa. Mga kaibigan, ikukulong yan. And then, itong mga na-rapture, mga kaibigan, sila yung magtuturo, meron silang mapapangaralan na maliligtas. Yun po yung tinatawag na mga nalabi, mga kapatid. Yun yung tinatawag na mga nalabi. Itong pangaralan ng mga ma-rapture o aagawin sa unang pagkabuhay na maguli, di ba? Nabuhay sila, na-rapture sila. Pagkatapos maghari sila dito sa lupa. Sila yung napili maghari kasama ni Kristo. Ngayon, yung mga mapangaralan nila, yung mga paghaharian nila at may mga mapangaralan at maliligtas, sila yung tinatawag na nalabi. Na yun po, paglabas ni Satanas sa bilangguan, yun po yung kanyang babalikan. Kaya doon sa Revelation chapter 12, babalikan niya yung binhi ng babae na nalabi. Sila yung tinatawag na nalabi, hindi pa naganap yung nalabi. Kaya mali yung analysis ng mga Sabadista, mga kaibigan, na sila daw yung nalabi, hindi pa. Kung asan yung nalabi, binhi ng babae, andun sa pagkatapos ng 1,000 taon. Kasi paglabas ni Satanas dito sa verse 8, at lalabas upang dumaya sa mga bansa. Tandaan po ninyo, mga kaibigan, yung ma-rapture, hindi po madadaya ni Satanas yon. Hindi niya madadaya yon. Ang may tendency na madaya ni Satanas ay yung mga nalabi ng binhi ng babae, yung pinangaralan itong mga naghari sa loob ng 1,000 taon. Sila yung babalikan ni Satanas na maaari may tendency silang matisod, mga kaibigan. Alam nyo ba kung ano yung dahilan bakit pa kalagan si Satanas sa kanyang bilangguan, mga kapatid? Bakit niya palabasin pa si Satanas para lang dayain muli ang mga tao? Yung mga ma-rapture, tandaan po ninyo, hindi sila yung mga dadayain ni Satanas kasi hindi na sila madadaya. Mayroong dadayain si Satanas. Yun po yung binhi ng babae na nalabi, na pinangaralan itong 1,000, itong mga na-rapture sa loob ng 1,000 year, yung napangaralan nila dyan, yun yung tinatawag na nalabi na binhi ng babae. Na sila yung babalikan ni Satanas na dadayain kasi pagkalabas ni Satanas, babalik siya.
tatayain niya itong mga nalabi, mga kaibigan. Pero hindi magtatagal yan. Hindi po yan magtatagal yung ganyang pandarayan ni Satanas. Kasi yan po yung punto na sinasabi na kung hindi pa iikliin ng Diyos ang araw na iyan, kasi matindi po ang gagawin ni Satanas dyan na kapighatian. Kung hindi po paiikliin yan ng Diyos, maaari yung mga binhi ng babae walang maliligtas. Kasi sa kanilang kaligtasan, mga kababayan, sa kanilang kaligtasan, walang Satanas na dumaya sa kanila. Hindi nila naranasan ang natisod dahil walang Satanas, walang demonyo sa 1,000 year. Ngayon, nung lumabas si Satanas, may tendency madaya sila para may maligtas sa araw na iyan. Paiikliin po ng Diyos. Paiikliin niya yung araw na yan. Kasi kung hindi niya paiikliin, walang laman, maaari maliligtas. Kasi madali lang madaya ni Satanas ang mga yan. Dahil first time nila madaya ni Satanas. Dahil noong sila ay nabuhay, noong sila ay pinapangaralan ng mga narapture, wala kasing demonyo na sa kanila, mga kaibigan. Kaya paiikliin. At ang gagawin ng Diyos, at nagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang mga bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. Yan, pinaulanan ng Diyos ng apoy. Ganun po, mga kaibigan. Para maunawaan po natin. Sa SDA, sabi ni kapatid Nelly, sa SDA, si Archangel Miguel daw ay si Kristo, ay iisa. Ay hindi po. Malabo Pilipinong SDA, ayan. Ano kaya ang batas? Ayan. Ano kaya ang batas sa huling 1,000 years sa paghahari? Itatawid din dyan na aral o batas pa rin ni Kristo. Kaya nga tinatawag na nalabi ng binhi ng babae dahil yung babae po na sa Revelation chapter 12, sila yung tinatawag na yung Jerusalem sa itaas, yun po yung babae sa Revelation chapter 12. Yung babae, yun po yung Jerusalem sa itaas. Hindi yung Jerusalem sa Arabia kasi makasalanan yon. Kasi kung matatandaan po ninyo, yung Jerusalem o yung babae doon sa Revelation chapter 12, nakadamit araw. Ang simbolo kasi ng araw ay purity, holiness, katwiran, purity, righteousness. Ano pa ba yung dapat itawag, mga kaibigan? Yun po yung babae. Ang Israel sa Arabia, doon sa Israel ngayon, walang purity doon masasama nga ang tao doon ayon kay Apostol Pablo alipin na ng kasamaan yung babae sa Revelation chapter 12. But ang huli na si kapatid na Jay, no? Sa kanyang pagpasok, mga kaibigan. So yun po yung pagkaalam ko na yung babae, yun po yung Jerusalem sa itaas. Kaya natin basahin yan sa Revelation. 12 star, yung damit ng babae, at saka yung inapakan niya yung paa ng babae, andun po kasi yung nakaapak kasi sa buwan, mga kaibigan, nakaapak sa buwan.
Sa 1,000 years ba, Bro Esel, hindi na ba mamamatay ang mga saserdote? Wala na kapatid, kasi yung nakalagay po dito sa Revelation, chapter 20, kung basahin natin dito sa verse 6, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan. Yung ikalawang kamatayan dito ay yung impyerno o yung dagat-dagatang apoy. Wala nang kapangyarihan yon para sa mga nabuhay na maguli ng una. So hindi na sila mamamatay. Hindi na sila madadaya ni Satanas, kundi sila ay magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Wala na kapatid na Triple J. Hindi sila mamamatay. Walang kapangyarihan ng kamatayan sa kanila. Kapatid. Sila yung, kapag nabuhay na maguli ka kasi sa unang pagkabuhay, mapalad ka, kaya ka tinawag mapalad dahil hindi ka na mamamatay. Forever ka nang buhay. Mapalad nga yung mga mabubuhay mga kaibigan Sana kung luubin ay masama po tayo. Gawin po natin ng lahat, kapatid na Triple J, para makasama po tayo, no, mga kaibigan. Dalawa po, tandaan niyo po mga kapatid, dalawa po yung pagkabuhay na maguli. Susunod na pagkabuhay na maguli ay pagkatapos ng 1,000 taon, na kung saan doon sa pangalawang pagkabuhay na maguli, marami din mga maliligtas din doon na makakasama, pati yung mga magkakasabay na kasi doon yung pangalawang pagkabuhay na maguli, makakasama na doon yung pagkabuhay ng mga masasama, pagkabuhay ng mga matutuwid, mababait, makakasama na sila doon. Sa unang pagkabuhay na maguli kasi mga kaibigan, ang unang bubuhayin lang ay yung namatay kay Kristo. Meron kasing maliligtas na hindi naman po namatay kay Kristo. Hindi sila namatay kay Kristo. Pero maliligtas sila. Pero hindi sila namatay kay Kristo. Kaya hindi sila mabubuhay sa unang pagkabuhay. Hindi sila mabubuhay. Dahil ang bubuhayin lang sa unang pagkabuhay, yung namatay kay Kristo. Sila yung unang mabubuhay na maguli. Ulitin ko para maliwanag. May maliligtas pero hindi namatay kay Kristo, mga kaibigan. Kung kailan sila mabuhay, itong mga maliligtas na hindi namatay kay Kristo, mabubuhay sila sa pangalawang pagkabuhay. Kaya nga, sa libro ng Juan, Kapitulo 5, sa versikulo 28, ganito po yung sinasabi ni Apostol Juan. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Tandaan nyo mga kaibigan, lahat na nasa libingan, masama man o mabuti, lahat na nasa libingan, makaririnig sa kanyang tinig at magsisilabas. 29. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Pagkatapos kasi ng 1,000 taon, mabubuhay lahat ng mga namatay na, lahat-lahat na, para haharap doon po sa tinatawag na White Throne Judgment, mga kaibigan. Marami pa dyan mga maliligtas na hindi nasama doon sa unang pagkabuhay na maguli, mga kababayan. Marami po dyan. Marami po dyan. Okay. Yung 30 minutes, kapatid na Jay, sa iyo na siguro.